Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor nating low pressure area na ngayon nga po ay namataan po yan ng European Center. Yung pinakasentro po niyan ay dumaan sa may parte ng Birac, Catanduanes, at ngayon nga po ay nasa coastal water na po yan ng Birac. Patungo nga po dito yan sa may parte ng Daet. At sa ngayon nga po, asahan natin na magdudulot po ito ng pag-ulan kasabay nga po ng shearline. Asahan natin yung mga pag-ulan sa may parte ng Metro Manila, Mainland Cagayan, Isabela, Aurora, Bulacan, Calabarzon, Marinduque, Camarines Norte, Cordillera, at Nueva Ecija at natitirang bahagi ng Cagayan, Ilocos Region at Central Luzon dahil naman po yan sa shearline. At ang extreme northern Luzon naman, naapektuhan naman po yan ng ating northeast monsoon o nung amihan. Asahan naman natin sa may Visayas at Mindanao yung localized thunderstorm. Posible pong magdulot yan ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Maging sa may Palawan, asahan nga po natin na makakaranas tayo ng mga pag-ulan. At tayo naman po sa latest update ng European Center, yung minomonitor nga po natin posibleng panibagong sama ng panahon ngayong November, ay ito nga po sa ngayon na stable na posibleng maging bagyo sa labas pa lamang ng Philippine Area of Responsibility. At sa mga oras na nga ito, asahan nga po natin dito sa may parte ng Jose Panganiban, Daet, dito sa Tagkawayan, Siroma, dito po sa may Naga, Tinambak, Sipokot, Tigaon, Iriga, Tabaco, Ligao, Legazpi, Pilar, Pio Duran at sa Karamoan ay makakaranas nga po tayo ng mga biglaang pagbuhos ng malalakas na pag-ulan, bunsod nga nung shearline at nung ating low pressure area na ngayon nga po ay nakakaapekto sa ating bansa. At pagdating nga po mamayang alas 10 ng umaga, asahan nga po natin dito naman magpapaulan yan. Aangat nga yung shearline at yung low pressure area at magpapaulan po yan dito naman sa eastern section ng Luzon. Asahan natin meron tayong mga heavy rainfall dito nga po sa Polillo Island, eastern section nga po ng Central Luzon at maging dito nga po sa may parte ng Metro Manila, Infanta Quezon. Asahan din po natin na magkakaroon pa ng mga pagulan yung northern portion ng Palawan habang magiging maganda ang lagay ng panahon ng Mindanao at ng Visayas. Pagdating naman po ng alauna ng hapon, may mga malalakas na pagulan nga po dito sa may parte ng Isabela, Aurora, Quezon at maging dito nga po sa may parte ng Metro Manila. Asahan natin may mga mahina at katamtamang pagulan. Habang may posibleng malakas na pagulan din dito sa may northern portion ng Palawan. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon mamaya, halos sa buong Luzon ay makakaranas ng mga biglaang pagulan. At tuloy-tuloy pa rin makakaranas ng pagulan ng mahina at katamtamang pagulan dito nga sa may parte ng Southern Luzon. At meron nga mahina at katamtamang pagulan dito naman sa may parte ng Mindanao. Pagdating naman ng alas 5 ng hapon mamaya, tuloy-tuloy pa rin po, posible pa rin po makaranas ng pagulan ang malaking bahagi ng Luzon. At dahil mapapansin nyo nga po, humihina yung northeast monsoon at umaangat nga bahagya yung ating shearline na nagpapaulan nga po sa ating bansa at yung low pressure area ay posibleng malusaw na po yan. Pagdating naman po ng alas 8, mamayang gabi, tuloy-tuloy pa rin po, mapapansin nyo na meron pa rin po mga pagulan sa may parte ng malaking bahagi ng buong Luzon at magiging maganda naman lagay ng panahon ng Visayas at Mindanao. Asahan na lamang po natin yung makulimlim na kaulapan na paminsan-minsan may biglaang pag-ulan. Pagdating naman po ng alas 10 mamayang gabi, may mga pag-ulan pa rin po sa may Luzon. Halos malaking bahagi pa rin po ng Luzon ang makakaranas ng mga pag-ulan. At isolated rain shower na lamang po sa may Metro Manila, Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Pagdating naman po ng November 2, ng alas 3 ng madaling araw, magiging maayos na po ang lagay ng panahon at mapapansin nyo po
na maulap ang ating kalangitan na may kasamang mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Pagdating naman po ng alas 6 ng umaga bukas, magiging maganda naman ang lagay ng panahon pero asahan pa rin po natin yung mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. At pagdating naman po ng alauna ng tanghali bukas, may mga pag-ulan naman po sa western section ng Luzon. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, mapapansin nga po natin bukas, mapapansin niyo po yan ng November 2 ay may mga pag-ulan pa rin po tayo at tumihina nga yung ating northeast monsoon at mapapansin nyo nga na umaangat yung shear line. Pagdating naman po ng November 3, ayan po, magkakaroon tayo ng panibagong low pressure area dito naman po sa may eastern section ng Mindanao na posibleng magdala po yan ng pagulan at meron din pong possible low pressure area sa western section naman ng bansa. Pagdating naman po ng November 4, dito po sa may parte ng Mindanao at Visayas, posibleng magiging maulan pero magiging maganda naman ang lagay ng panahon ng halos sa malaking bahagi ng bansa. Pagdating naman po ng November 5, may mga pag-ulan pa rin sa may Palawan at maging dito nga sa may western section naman ng Mindanao. Pagdating po ng November 6, magkakaroon ulit ng panibagong low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng November 7 and November 8, yung low pressure area papasok po yan ng Philippine Area of Responsibility. At mapapansin nyo nga po, makakaranas po tayo ng mga pag-ulan. Pagdating naman po ng November 9, yung low pressure area, andito naman po yan sa may southern portion ng Mindanao. At pagdating naman po ng November 10, ito nga po yung isang posibleng bagyo. Dito nga po, sa labas pa lang yan ng Philippine Area of Responsibility, isa na po yung ganap na bagyo at ito nga po ay posibleng pumasok ng ating bansa. At ito nga po yung imomonitor natin kung ano nga ba yung magiging posibleng senaryo nito. Dahil kung mapapansin nyo nga po, dito po ay humina yung ating northeast monsoon o yung amihan, kaya mas nagkakaroon ng puwersa yung posibleng sama ng panahon na nandito nga po sa labas ng Philippine Area of Responsibility. At ito nga po yung easterlies, kasabay po niyan yung easterlies na isa naman po sa mas nagtitrigger pa dahil nga mainit itong hangin na ito na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Again, inuulit po natin na yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.